Isang wish namin sa inyo, mga kapatid, at syempre, salamat sa inyong pagsuporta sa aming programa. At salamat din sa Dance Squad! Panalo ang ating mga sawsawer at sawsawera today. Kasabay ng face-to-face yugyugan, syempre, ang face-to-face biritan. At dahil memorize mo by heart, ang face-to-face theme song at todo bigay ka sa Dancing and Grooving! Ikaw ang ating Platinum Karaoke Sawsawera of the Day! Isang hirit naman dyan! Harapin mo! Face to face! Yeah! At dahil ikaw ang ating Platinum Karaoke Sawsawera of the Day, ikaw ang mag-uwi ng Platinum Karaoke! No magic! Pure technology! Monthly ay updated ang mga songs, may high sound quality na at USB-friendly recording pa! First in the Philippines to offer prizes for as low as 3,000 up to 20,000 pesos lang! Platinum Karaoke! At ito na ang mangunguna sa pag-aayos ng problema ng ating mga bisita ngayong hapon, ang ating pambansang kapitana, Chang Amy Perez! Kamusta naman po ang hapon niyo mga sawsawera at sawsawera? Tama ka, Hans Lubos po. Nagpapasalamat ang face-to-face sa solid na suportang ibinigay po ninyo sa amin o ibinibigay niyo pa rin sa amin tuwing hapon. Kaya naman sa bawat kapatid natin all over the world, salamat po, mahal namin kayo. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok at syempre maraming salamat din sa Platinum Karaoke. Susuklian namin ang inyong pagtangkilik dahil isang pasabog na issue na naman ang ihahatid namin sa inyo. Kaya naman B1 at B2, ready na ba yun? Kailangan din natin ang guidance nila sa mga mabibigat na issue na ating pag-uusapan. Handang-handa na po sina Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, Father Sunny Berida. Sila po ang pinakamamahal nating trio. Eto na, isang nanay po ang galit na galit sa sobrang pagmamaltratong ginagawa ng kanyang kapatid sa kanyang dalawang anak. Bakit naman pati anak ko dinamay mo? Matanda ka na eh. Paano kung pinagat yung mga anak ko? Kung ano mang galit natin dalawa, huwag mo naman isali mga anak ko. Oh no, why? Bakit naman nagawa ni ate ang lahat ng ito sa pamangkin niyang wala namang kalaban-laban, diba? Sige ate, magpaliwanag ka kung bakit mo pinarurusahan ang mga pamangkin mo na yan. Talagang galit na galit sa mga batang yan. Anak siya ng... Tinuturing ko yung half-sister ko na dahil yun ang dahilan talaga ng pagkamatay ng maaga ng ama ko. Mga sawsaweros dito sa studio at sa iba't ibang panig ng mundo, kakayanin nyo kaya ang isyong ito? Kaya naman ano bang inaantay nyo, diba? Ito na yun, ito na yun. Luzon, Visayas at Mindanao, buong Pilipinas, sa lahat ng mga kapatid natin sa buong mundo. What are we waiting for? Let's make it a come on! Face to face now! Thank you, B1. Noong una ay ayaw niyang maniwala na magagawa ng kanyang pinsan na manakit ng mga bata. Pero ngayon, siya na raw ang magkukwento ng mga totoong pangyayari. Narito po, si Arlene Detera. Pasok! Magandang hapon po, Ate Arlene. Magandang hapon din po. Oo, sino po itong lumalabas? Pinsan nyo? Opo, sa Tama ba? Atenea po. Ano pangalan? Atenea po. Nea. Sino yung mga batang sinasaktan niya? Kailang taon yung... 10 po. 10 taon. 4 na taon po yung isa. Yung isa, 4. Kaninong anak yan? Sa pinsan ko po, Okay, ano pangalan ng pinsan mo na yon? Sonia po. Si Sonia. Apo. Okay. So anong dahilan at bakit kailangan saktan nung Ate Nea na pinsan mo
Tama ba Galit ako? daw po siya dun sa... Nasaktan yung bata. Opo, galit daw po siya dun sa pinsan ko sa kapatid niya. Okay. Paano ba kayo naging magpinsan? Magkapatid po yung nanay namin. Okay. So, pinsang buo talaga. Opo. Okay. So, anong ginagawa niyang pananakit doon sa mga bata? Kinukulong po niya, sinasabunutan, kinukulong niya sa kulungan po ng aso. Ang 10 taon at 4 Opo. na taon. Kinukulong sa kulungan ng aso? Wala namang aso sa loob. Mayroon po. Kasama ng aso pa. Nakatali nga lang po yung aso. Hindi, anong ginawa ng batang napakabigat para yun ang maging parusa niya? Galit nga sa kapatid Yun niya. lang dahil sa galit siya sa kapatid niya. Okay. Parang Gaano katagal kawayan nakakulong ang bata doon? Hindi ko po alam kasi nung inabutan ko, nag-iiyak na eh. Sabi ko, wala kang karapatan na manakit ng So, mga bata. kinuha mo yung bata, inilabas mo doon sa kulungan, Siya na di rin po ba? ang naglabas. Okay. Tinanong mo siya, anong ginawa ng bata? Tinanong ko po siya, Anong sagot niya? napadaan lang naman daw yung bata doon eh. Napadaan lang. Tapos ipinasok na sa kulungan. Opo. Ha? Ganun lang? Ganun lang, kasi Ilan yung aso nasa loob ng kulungan? Galit nga po siya doon sa Ilan nanay. yung aso? Dalawa po. Dalawa. Nakasama ng bata. Opo. Diyos ko, patawarin. Nako, parang iinit yata ang dugo nating lahat. Maghunis pili muna tayo, ha? Bakit kaya pati ang mga bata ay nagagawa po niyang sabihin na natin gantihan o parang idamay dito sa away nilang magkapatid? Ano ba ang mabigat na kasalanan nila? Isa-isahin mo ang iyong mga paliwanag. Aling Irenia, Nea Banzuela, pasok! Umupo muna tayo. Nakita ko sinungaling ka! Bakit po ninyo sinasabing sinungaling si Arlene? Susubrahan na ang sa salita niya dito eh. Na, kinulong ko sa anuhan ng aso. Totoo ang sinasabi ko, sinungaling ka! Bahay lang na kabila. Bahay! Kaninong bahay po yun? Akin po. Sinong nakatira sa bahay? Akin po. Ako. O, anong kasalanan ng bata para ikulong mo doon? Kasi po ganito yon, anak siya ng half-sister ko. Okay po. Yung half-sister ko, anak din siya, yung tatay niya, Hindi siya yung nag-traitor ng Hindi kasalanan papa ng ko. bata. Wala pong kinalaman ang bata doon. Hindi pa ho pinapanganak ang bata. Hindi po yata tama na ang bata ang magdusa sa pagkakamali o naging kasalanan man kung meron ng nanay. Diretsahang tanong, ilang aso ang kasama sa kulungan? Dalawa lang po. Dalawa lang. Sabihin mo, wala? Hindi totoo. Ano kaya ang pakiramdam ni Aling Nea kung siya ang ilagay natin sa kulungan? Yan ang tatanungin ko sa kanya sa pagbabalik ng Face to Face. Abangan nyo. Masaya po ba kayo pag natatakot yung mga bata? Masaya po ako. Masaya. Seryoso pong problema ito, Aling Nea. Seryoso po at mabigat ito pong problema ninyo at ginagawa po ninyo sa mga bata. Malapit mo! Face to face! Dalawang aso lang naman daw at parang ang balak niyo po ba mas marami pang aso doon dapat ang kasama? Hindi naman po kasi tinatanong mo po ako kung ilang aso. Sabi ko, dalawa. Ano pong kadahilanan bakit kailangan po ninyo ilagay ang bata doon? Ano pong kasalanan? Wala pong kasalanan sa akin, kundi ang purpose ko lang doon na makaganti ako doon sa ina, dahil galit na galit ako. Eh, bang nanay? So tatanungin ko po ulit kayo, Aling Nea. Talagang sinadya po ninyo ang pagkulong sa bata. O sinadya ko po para magkaroon ng trauma, magsumbong sa nanay, magalit sa akin. So, balikan natin, Aling Nea. Ang may issue ay ikaw at ang kapatid mo. Na ang pangalan nito, ulitin ko nga, ay ano? Sunya, Inday ang palayaw. Si Inday. Yun yung kapatid mo. Sino mas matanda po sa inyo? Kayo po. Talaga po. So, balikan po natin. Bukod doon, saan pa ho ninyo siya kinukulong ang mga bata? Dati sa may kabinet pa kami na hindi pa na sila yung kabinet, pero hindi ko naman tinagalan po. Ang ano ko lang talaga, magkaroon ng konting trauma. Trauma ng mga bata! Konting trauma. Okay.
Okay, so ginamit po ninyo yung salitang trauma. So ibig po ninyong sabihin, yun ay may epekto sa bata na ito'y dadalhin at bibit-bitin ng bata hanggang sa pagtanda niya ang trauma na yon. Okay, hindi po ba? Pwede po. Pwede, tama ako. Alam niyo po kung ano ang pakiramdam ng nasa loob ng aparador? So, ibig po ninyo sabihin yung 10 taon na bata at yung 4 na taon, nilalagay niyo rin sa aparador. Opo, pero hindi naman matagal. Sana tinagalan na po ninyo. Para kung may mangyari dun sa bata, tingnan ko po kung paano po ninyo pananagutan. Talaga pong gano'n, ano? Alam ko po, kaya lang sa sobra kong emosyon na talagang galit na galit ako sa ina na kung bakit nagkita pa kami. Matagal na kami hindi nagpangita. Okay. 6 years. Sige po, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon. So, balikan po natin. Ang kapatid po ninyo ay si Inday. Opo. Paano po kayo naging magkapatid? Sa ina, di po ba? Sa ina. Sige. Eh kasi yung tatay niya, katiwala ng tatay ko rin doon sa bukiri namin. Okay. Binata siya. So, ang tatay po ninyo ang unang asawa ni nanay. Opo. Asawa, kinakasama. Asawa po. Kasal. Opo. Okay. Ilan taon na po kayo noon? At tandang-tanda niyo lahat. Magta-13 na po. 13. Magka-13. Oo, kasi Okay po. akala nga eh. Ngayon, hindi namin alam, hindi alam ng ang tatay ko na nagkaroon ng relasyon yung katiwala namin doon sa nanay ko. Tapos, nabuntis. Yung salit nga na, nag-iisa lang ako. So, ang ibinagbubuntis noon, Si nung Inday. pinanganak, ay si Inday. Opo. Okay. Tapos, nung ano na, nalaman ng tatay ko na nabuntis na nga doon sa katiwala namin, inatake sa puso, namatay on the spot kaagad siya. Kumbaga, yun ang dahilan na... So, sinisi po ninyo ang nanay nyo Opo. at si Ate Inday. Oo, kasi- Ilang taon si Ate Inday po nung nangyari yun? Ay, hindi po kasi binubuntis pa lang po noon eh. Di lalo po siyang walang kaalam-alam. At lalong hindi rin po niya alam kung anong nangyayari. Hindi po ba? Okay po. Pero nauunawaan ko po yung damdamin ninyo bilang kayo po ang anak. Nakita po ninyo lahat ito, sumama po ang loob po ninyo. Sige po, ituloy po natin ang kwento. Tapos po, Tapos nang namatay na yung tatay ko, di doon na sa amin nakatira yung dodong. Yung dodong kasi yung palayaw ng... Apo, ama doon ni katiwala. Opo. Mm. Tapos, nung nandyan na sa bahay, panatag na siya. Siyempre, dalagita na ako. Ano na siya, yung... Siya na lahat, nagpapasya. Siya na yung... Nilulusan na yung mga ano namin ng kopra, kung ano-anong mga produkto doon sa bukiri namin. Oo. Tapos, binububog pa ang nanay ko. Kumbaga, kami lahat, kaming dalawa, ang ina ko, naaapi na tuloy kami. okay. So, tanong ko po ulit, anong kasalanan po ni Ate Inday doon? Di kumbaga, pinaramdam ko lang din sa kanya na yung ginawa ng tatay niya sa amin. Bakit po kailangan yung iparamdam? Doon ko na lang ibinubuntong sa kanya yung galit ko dahil hindi ako magkaganito kung hindi doon sa ama niya. Nasaan na po ang tatay ni Inday? Patay na po daw, patay na. Kasi wala So, na bago po siya namatay, nakausap po ba ninyo? Ay, hindi po. Umalis nga po ako dahil muntik na ako na gasain. Oh, Kaya umalis ako ng walang ilang taon kayo po noon nung umalis kayo? 17 po. 17. So, umalis po kayo ng walang paalam. Oo, walang ano, kung saan na lang ako nakarating, nakipagsapalaran sa, napunta ako ng Cebu, napunta ako kung So, saan. naging mahirap po pala ang buhay ninyo. Na-trauma din po kayo. So, alam po ninyo kung anong ibig sabihin ng trauma. So, bakit po kailangan iparamdam nyo ngayon sa mga inosenteng pamangkin po ninyo na ito po'y lumalabas pangatlong henerasyon na wala na po namang kinalaman doon? Eh, yun ang naramdaman ko talaga po, ma'am. Eh, mali nga po. Eh, bakit hindi rin po si Ate Inday ang kinausap nyo? Eh, gano'n nga, hindi naman kami nagkaintindihan at hindi ko talaga siya tinatanggap na kapatid. Kaya, pag napunta yung anak niya, doon na lang din ako bumabawi. Kasi yung nasa isip ko na makaganti ako doon sa nanay ko namatay, hindi ko nakita. Lahat ng mga paghihirap, naranasan ko dahil sa kanila. Masaya po ba kayo pag natatakot yung mga bata? Masaya po ako, yeah, masaya. Seryoso pong problema ito, Aling Nea. Seryoso po at mabigat ito pong problema ninyo at ginagawa po ninyo sa mga bata. Nako, Doktora, paano ba natin maipapaliwanag itong mga lahat ng narinig nating ginawa nitong si Ate Nea? Kasi ako sinasabi ko talaga, mas inaalala ko rin nga siya dito
Dahil ano pa ang pwede niyang gawin maliban dun sa mga pinagagagawa niyang yun? Tama ka dyan, Chang. Kasi unang-una, no, meron kasing posibilidad na baka mamaya magdilim talaga ang kanyang paningin at umabot sa punto na pag kinulong niya yung bata sa loob ng aparador, makalimutan niya, pwede po or maaari ang bata masuffocate at mamatay. So, makakapatay pa po kayo sa ginagawa nyo. Pangalawa, yung sinasabi nyong trauma at paulit-ulit na nangyayari sa mga bata, actually po, hindi lang po trauma ang ibinigay niya sa mga bata, kundi nagto-torture na po kayo. Kaya sana po isipin nyo, Aling Nea, yung ginagawa nyo na nasasayahan kayo na nagbibigay ng suffering sa bata. Hindi ko alam kung meron kayong karapatan para maging maligaya. Salamat, Dr. Camille. Naparating niyo na po ba, Aling Nea, kay Ate Inday, yung sama ng loob ninyong yan? Alam ba niya Opo, na meron kayong ganong pakiramdam? opo. Basta yung nagkita kami, nabigla ako kasi, ma'am, akala ko hindi na kami magkita. Akala ko wala na yung mga kamag-anak o bunga doon sa sitwasyon na yun. Kaya hindi ko akalain na after 36 years, magkita kami dito, 2010. Kaya, yun, hanggang ngayon, talagang Eto pa ang isa, mga kapatid, kitang-kita raw niya kung paano pagmalupitan ng kanyang tiyahin ang mga pinsa niya. Narito po para idetalye ang lahat ng mga kanyang nasaksihan. Narito po si Rachel Kukay de Terra. Pasok! Kikay, ano yung mga eksaktong nakita mo at narinig mo na ginagawa ng tiyahin mo? Ano po, nakita ko po na nasa loob po ng kulungan. Tapos po pinagmumura niya po. Okay. Ano sinasabi? Salot kayo, wala akong kamag-anak na salot. Sabi na pong gano'n. Wala naman po talagang masisisi ba kasalanan ako, ng di ba, mga salot? bata. Salot, mga anak na Ito anak anak ng mga Inday. malas. Kasi po wala naman po kasalanan yan eh. Sino po kayo yung gumagawa niyo? Wala po. So pati ikaw, inaaway, binabato? Wala po. Kasi pag dumadaan po ko sa kanila, binabato niya po ako. Tapos pag dumadaan din po sila sa amin, binabato niya po yung bahay namin. Bakit daw? Dahil nga po nagagalit sa amin kasi parlemera daw po kami ng mama ko. Naku, hindi sila nakikialam, Ate Nea. Sila po ay concern lang doon sa mga bata na inaabuso po ninyo. Magbabalik po ang face-to-face. Ano yung nakita mo, itsura ng pinsan mo? Nakakulong po doon sa kulungan ng aso, tapos iyak po ng iyak. Paano ang pwesto ng bata? Ano lang po sa gilid, natakot